pwedeng-pwede na po kayo mag-share ng inyo po mga insights and revelations po na binigay sa inyo ng ating Panginoon. Praise God! Praise the Lord! Praise God! Open mic lang po kayo kung gusto niyo na po mag-share. Praise God, brother. Inig po ba ako? Yes po. Yan, magandang hapon po sa lahat. Blessed afternoon po. And ang galing lang nung Lunes ko. Lunes na to yung binigay sa akin, Lord ko. Condemnation. Hindi ko na-expect na grabe yung connection sa topic mo, brother. Akala ko parang slight connection lang, pero halos lahat connected. Pero yun po, simulan ko po sa pag-share po ng John 8. Ang gamit ko pong Bible, ito lang po kasi yung physical Bible ko po, NLT. So, John 8 po, ito po yung tungkol sa a woman caught in adultery. So, basahin ko na lang din po ng buo para po alam niyo po yung buong context. Jesus returned to the Mount of Olives, but early the next morning, he was back again at the temple. A crowd soon gathered and he sat down and taught them. As he was speaking, the teachers of religious law and Pharisees brought a woman who had been caught in an act of adultery. They put her in front of the crowd. "Teacher," they said to Jesus, "this woman was caught in the act of adultery. The law of Moses says to stone her. What do you say?" Batuhin po daw yung babae kasi nag-commit po daw to ng adultery. So, hindi po natin alam kung nangaliwa ba siya or nakipagrelasyon siya habang may asawa yung kinakarelasyon niya or habang nasa relasyon siya, nakipagrelasyon sa iba. Ang nabanggit lang po dito ay nag-commit siya ng adultery. So, and then, ang sabi po ng mga Pharisees and religious law, teachers of religious law ay batuhin po daw kasi yun po yung nakasulat sa law of Moses. So, to continue po, they were trying to trap him into saying something they could use against him. But Jesus stooped down and wrote in the dust with his finger. They kept demanding an answer, so he stood up again and said, "All right, but let the one who has never sinned throw the first stone." Kung sino po daw ang hindi pa o kailanman nagkasala, ay siya ang unang bumato dun sa babaeng nag-commit ng adultery. Then he stooped down again and wrote in the dust. When the accusers heard this, they slipped away one by one, beginning with the oldest, until only Jesus was left in the middle of the crowd with the woman. Then Jesus stood up again and said to the woman, "Where are your accusers?" Nasaan yung mga nagsabi sa iyo na ikaw ay batuhin dahil ikaw ay nagkasala? Didn't even one of them condemn you? "No, Lord," she said. And Jesus said, "Neither do I. Go and sin no more." So dito po makikita po natin, ang Panginoon po, hindi siya nag-agree dun sa sin na ginawa nung babae po. Pero ang sinabi po ng Panginoon, "Neither do I. I will not condemn you. Go and sin no more." Hindi po niya kinompromise yung pagkakamiling ginawa niya, pero binigyan niya ng pagkakataon yung babae po to move forward and to sin no more. Kung ang Panginoon nga po hindi nag-condemn, di ba po? Diyos na nagkatawan tao, hindi siya nag-condemn. Tapos tayo, nagko-condemn tayo ng kapwa natin. So, nasan yung self-control? Di ba? Yun po yun kasi yun po yung inano sa akin ni Lord nung Monday. Kaya, so, tinanong ko pa nga, Lord, isi-share ko ba to? Kasi baka mamaya hindi connected yung topic. Tapos, hindi niya ako pinatulog nung Lunes. Hindi niya ako pinatulog as in madaling araw ay kailangan kong isulat. Nung isusulat ko naman siya, hindi ko siya maisulat. So, ang tinanong ko po siya, Lord, isi-share ko po ba or hindi? Kasi kung hindi, wag na lang. Hindi mo gusto i-share eh. Pero,
alam niyo po yung ano, ang pinasulat niya sa akin, puro scriptures. Puro scriptures, puro words niya. So, kumbaga, kung ita-translate siya is, do not write it on your own words. Write it in my own words. So, salita niya at puro scriptures po yung ibinigay niya sa akin. And, yun po, katulad po ng Pharisees. Sa John 19 po, di ba po, dito yung Jesus sentenced to death. Ito po yung part ng kay Pilate. Yung papipiliin po sila ng kung si Barnabas nga ba yun? Si Barnabas nga ba yun? Pangalan nun. Yung pinapipili Barabbas, thank you brother, praise God. Pinapipili sila, di ba po, pinili ng mga tao si Jesus ang i-crucified at palayain si Barabbas. Ang ano po doon is, kaya po di ba sinabi ni Jesus sa Matthew 16:12 po, then they understood that he did not tell them to beware of the leavened bread but of the teaching of the Pharisees and Sadducees. Kasi po 'di ba, kung tutusin, kung hindi po naging bitter and hatred and jealous ang mga Pharisees no, pwede po sila 'di ba magtulungan. Kasi ang mission po nila po is to spread the good news, to spread the word of God. Pero dahil nga po minamuong bitterness sa puso ng mga Pharisees, yun, di ba po, yan, katulad po nito, ang sinabi nga po doon sa binasa natin kanina, sa John 8, they were trying to trap him into saying something they could use against him. So, manipulation, di ba? Manipulation yung ginawa nila. Kasi, yun nga po, balik po tayo doon sa sinabi ni Jesus po doon sa Matthew 16:12 na yung about sa leavened bread of the Pharisees and Sadducees. Kasi, oo, nagtuturo sila ng truth, which is the word of God, pero nagtatanim din sila ng hatred, ng bitterness, and jealousy sa mga taong nakikinig sa kanila. Kaya yung mga tao, sa part na pinapipili sila kung sino yung palalayain, si Jesus ba or si Barabbas, yung mga taong na nandoon, nakasama ng mga Pharisees na nakikinig sa kanila, was corrupted by them because of their hatred. Kasi even to, nakita nila yung miracles, tsaka yung kung paano binuhay ng Panginoon si Lazarus. Imagine, nakita nila, tasaksihan nila yun, na-experience nila yun. Pero they joined the Pharisees to condemn Jesus and shouted, "Crucify him." Diba po? So, napaka-importante po talaga na, kaya po nga po, diba, sabi sa 1 John chapter 4, if I'm not mistaken, please correct me po if ano po, kung mali yung nabanggit kong verse, chapter na ano yun? Test every spirit. Kasi hindi lang siya about kung totoo o tama yung itinuturo, but also sa ugali. Kasi, di ba po, yung bad company corrupts good character. So, kaya, nagigets yun po ba yung pinopoint? Na bidong, magkaiba po yung condemnation sa righteous judgment. Di ba po? Even the Lord said, di ba po? Nasaan nga ba yun? John 8 din po pala yun. John 8 verse 15, "You judge me by human standards, but I do not judge anyone." Even the Lord did not judge habang nun nandito siya sa mundo. Tapos, kaya, yun po yung pinut sa akin ng Panginoon, we condemn each other, that we forgot to be like Him. Nawala yung fruit of the Spirit because of wisdom. We gain so much wisdom. Alam natin ang salita niya, alam natin yung katotohanan niya. Diba po, nag-share tayo ng pero nalilimutan natin kung paano maging siya. Nawala yung fruit of the Spirit just because we see the sin of others. Nawala yung love, nawala yung joy, nawala yung peace, nawala yung patience, yung kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Kahit
Kasi kahit po may isang mawala dyan, lahat damay-damay na. You cannot give love kung wala kang self-control, hindi po ba? Nawala, hindi enough na may wisdom tayo, hindi enough na kilala natin siya, hindi enough na we speak His name, kung kung hindi tayo Christ-like. So, kaya sabi ko, galing. I don't know kung ano niyo po, pero kung naipapaliwanag ko po ng mabuti, pero sana yun po. So, yun lamang po. Praise God po. Sorry po mga kapatid, di ko Okay lang yan, Sister Ram. Praise God. malinaw-linaw. Sorry po. Praise God. Yun po, no, mga Brother- kapatid. Always assess our hearts. Yes, ate? Sige. Ituloy ko lang din yung sa ano ni Sister Rem kasi na-open up niya na yung sa John 8 na pinaka-representation dito sa na-topic mo, brother. Sige, continue, brother. Hindi, sige ate, go. Ano po ba? Ayan, para ano lang, connected lang. Ito, naka-ready na siya. Ayan, praise God. Una po sa lahat, maraming salamat Lord dahil nagamit mo ang aming kapatid sa pagbabahagi ng napakagandang topic na ito na talagang related sa generation ngayon na ito yung nangyayari. Nabanggit nga ni Sister Rem, no, na condemnation, iba po yan sa rebuking, diba? Or pagtatama, na may love and mercy pa rin sa iyong kapwa. Diba? Kasi kadalasan, no, nauuna yung panghuhusga, tapos yung heart posture mo mali. Ang nangyayari kasi, tinataas mo yung sarili mo na dahil ikaw, kumbaga hindi mo ginagawa yon, tapos husgahan mo na agad sila, tapos yung paghuhusga mo sa kanila, walang halong ng pagmamahal. So, dun din kailangan yung pagtatama mo sa kapwa mo, dapat sisigundahan mo yan ng kailangan nilang gawin. Hindi yung pinuna mo lang yung mali nila, pero hindi mo binigay yung kung anong solusyon. Diba, ipakilala mo Panginoong Hesus. Dito nga tayo tanging sa otoridad na binigay lamang ng ating Panginoong Hesus sa kanyang salita. Ito yung mag-rebuke sa kanila. Tayo na pinatawad ng Panginoon na dating makasalanan, na pinag-alayan niya ng kanyang sarili. Diba? So, yun yung papakita natin sa ating kapwa. Pagmamahal, awa. Yun nga sabi ng Panginoon, no? Mercy rather than sacrifice. Kung katulad nga po nito, no, yung mga Pariseyo ay talagang alam nila. May may alam sila sa kautusan. At yun din yung ginamit nila na panghusga sa kanilang kapwa. Dito nga po, no, sa nagko-commit ng sexual sin or adultery, na natatandaan niyo po mga kapatid. Mismong si Satan kasi ang nagbibigay ng sa atin, 'di ba? Condemnation. Yan nga po yung na-topic natin yan noong nakaraan, na si Satan ang binibigay sa atin condemnation, guilt, shame. Samantalang ang Panginoon ang binibigay po sa atin, ayan, kapatawaran, mercy, awa. So yun din dapat ang ibibigay natin sa ating kapwa. 'Di ba mga kapatid? So ganyan din yung ginawa. Ganyan din yung ginagawa ng mga Pariseyo dito. Mali yung heart posture nila. Puso po lagi. Yan, ang puso mo, kung ikaw ay may tunay na relasyon sa Diyos, magkakaroon ka ng bunga. Kasi kung kanino ka nakikipag-fellowship, kung sa Holy Spirit, which is ang Diyos na nasa atin, magbubunga yan ng Christ-likeness. So out of the abundance nung binubunga niya, nag-reflect sa'yo, nakikita, nare-receive ng tao sa'yo. Diba? Lahat pinanapapakita, nare-receive nila sa'yo yung pagmamahal ng Diyos through us. Nare-receive nila. Yun yung kailangan natin ipakita Ipakita sa tao yung pagmamahal ng Diyos. Kasi karaniwan ng mga hindi naniniwala sa Diyos dahil meron silang mga masasamang karanasan sa mga sinasabing sila'y Christians. Pero walang mercy. Nagsuserve, umaawit, pagdating sa mga mga nangangailangan, wala na. Wala ng Christ-likeness, wala ng love and mercy. Diba? Yun yung kailangan Kaya nga pumarito ang Panginoon, nagkatawang tao ang Diyos upang ipakita yung dapat. Kasi hindi doon natatapos sa old law, which is ito yung pinaniniwala ng mga Pariseyo. Sa old law kasi, talagang ito yung ito ang purpose lamang nito ay malaman na nagkakasala ang tao. Pero pagkatapos ng nila na nagkakasala sila, dyan napapasok yung grace, dyan napapasok yung awa. Yes po, Sis Rem.
Sorry ate, naputol kita. Meron Miss lang Rem? akong i-share. Rinig Sige po. po ako. Sorry po. Ano, Yes po. wala. Nawala na naman. Lagi na hinuhugot. Lord, please. Lord, paalala niyo po kay Sis Rem. Kasi po, ang vessels po kasi, ang mga ginagamit na instrument ni Lord, ang mission po is to lead other churches, which is us, diba, churches po tayo, tinawag po tayo ng Panginoon na church or temple. Ang trabaho po, ang mission po ng vessels po is to lead the churches to Christ. So they can be saved. 'Di ba po? Pero ang nangyayari po kasi sa ating generation, yung iba, kini-claim nila yung claim ni Lord na sila daw yung way, sila daw yung truth. 'Di ba po? Yun po yung naging, kaya may division. You know, nasulat ko po, the church condemn each other, kaya may division. Yan sabi po ng Panginoon, anyone not against us is for us. So why are we condemning each other? Amen. Ayan nga po yun, no? Ang pagkakaiba, yun nga po, yung condemnation kasi, mali yung heart posture mo. May element ng hate, hating, shaming. Yan yun eh. Ginagawa nitong mga Pariseo. Di ba? Ang sabi nga dyan, ang intention nila ay upang hulihin nga, di ba, humanap ng butas sa Panginoon Jesus. So, mali yung heart posture. Doon papasok. Kapag tama yung pagtatama mo sa kapatid mo, ay dapat love, mercy, humility. Yan, yung wangis ng Panginoon. 'Di ba? Kasi, paano nga naman tayo, sabi nga po dito, no? Balik tayo sa topic ni brother, no? Sabi po dito, huwag husgahan ang kapwa. Huwag ninyong husgahan ng iba para hindi rin kayo husgahan ng Diyos. Sapagkat kung paano ninyo hinusgahan ang inyong kapwa, ay ganun din kayo husgahan ng Diyos. So, kung ano po yung pinanukat, no, yan nabanggit na nga po ni Sis Rem, yung John chapter 8, yung woman caught in adultery, na yun yung panukat. Kaya, pumasok po sa akin dito mga kapatid, na put din sa akin na may kinalaman yung sinusulat ng Panginoon sa lupa. Di ba may sinusulat siya doon ng kanyang daliri? Yun yung panukat. Itong mga humuhusga. Kung sa ano ba, kung tama ba yung pamumuhay nila. Kasi yun yung pinapanukat nila doon sa babae eh, na nahuli ng pangangalo niya. Nangyari din po no sa Daniel chapter 5. Ito'y hindi lang po ito sa paghusga na sa ating kapwa, kundi sa ating ginagawa sa ating kapwa. Lahat ng ginagawa, sinasabi natin sa ating kapwa, which is yun nga, yung paghahatol na ginao panghusga sa kapwa, ay ibabalik din po sa atin ng Diyos. Isusukat din po sa atin ng Diyos. Sabi nga po no, sa Daniel chapter 5, verse 22 to 31, sabi dito no, ayan, sabi po dito, at ikaw, Haring Belshazzar, na anak niya, kahit na alam mo na ang lahat ng ito, hindi ka pa rin nagpakumbaba. So, ito po, ang context nito, no, binanggit na po lahat. Siyempre po siya ay anak ni King Nebuchadnezzar. Alam niyo naman po si King Nebuchadnezzar, di ba? Dati po siya talagang ma-pride, mapagmataas. Tinataas ang sarili, pero hinambol siya ng Diyos. Siya po ay naparusahan, di ba, dinisiplina. Tinuruan siya ng leksyon ng Diyos. So, alam na po yun ni King Belshazzar. Alam niya na yung nangyari sa kanyang tatay. Pero ganun pa rin yung ginawa niya, naging mapagmataas pa rin siya. Ayan no, hindi ka pa rin nagpakumbaba. So, alam mo na yung tama, hindi mo pa rin ginawa. Diba? Alam mo na yung sinapit ng tatay mo, pero ganun pa rin yung ginawa mo. Ganun po yun eh, no? Yung sa mga Pariseo, alam na nila yung tama eh, pero mali pa rin yung ginagawa nila. Sarado kasi yung isip nila. Kasi meron silang selfish motive sa kanilang kapwa. Kaya nila ginagawa yung mga gayon. So sabi dito no, sa halip itinuring mong mas mataas ka kaysa sa Panginoon. Ipinakuha mo ang mga tasang mula sa templo ng Diyos at ginamit niyong inuman ng iyong marangal na mga bisita, mga asawa, at iba pang mga asawang alipin. Maliban dyan, sumamba ka pa sa Diyos-Diyosang gawa sa pilak, ginto, tanso, bakal, kahoy at bato. Ito'y mga Diyos na hindi nakakakita, hindi nakakarinig at hindi nakakaunawa. Ngunit hindi mo man lang pinuri ang Diyos na siyang may hawak ng iyong buhay at nakakaalam ng iyong landas na dadaanan. Kaya ipinadala niya ang kamay na iyon para isulat ang mga katagang ito. Ito po yung handwriting sa wall. Yung mene-mene tekel parsin. Na kung ano po no, yung tekel po dito, ibig sabihin ng tekel dito ay nangangahulugan na tinimbang ka ng Diyos at napatunayang ikaw ay nagkulang.
So, kung ano yung ginawa mo, which is yan, yung ginawa ni King Belshazzar, yan yung mga pinakita niya, kalapastanganan sa Diyos, kahit alam niya na yung tama. Kasi nakita niya na sa ama niya, nangyari sa ama niya. Pero, wala pa rin. Diba? Hindi pa rin siya natuto. Kasamaan pa rin yung pinakita niya sa kanyang buhay. Kaya ang sabi nga ng Panginoon, naparusahan siya. Yung kingdom nga, ayan, wawakasan na yung paghahari niya. At sabi nga dito, no, yung mahahati po at mapupunta po sa Medo-Persia, sa Medes and Persia, kaila, King Darius. Nung pinahayag to ni Prophet Daniel kay King Belshazzar, that night namatay po siya, or that day namatay po siya. So, kung dito nga sa Old Testament, ganun po talaga, no? Pag old look, kaparusahan po agad eh. Pag tinimbang ka ng Panginoon sa ginagawa mo, kaparusahan agad eh. Yan din po ang, ang sinasaad po sa Isaiah. Nandito po yan. Sa Isaiah, dito po matutuko yung panukat ng Diyos. Sabi nga po dito, no? Sapagkat nagmalaki kayo at nagsasabing nakipagkasundo kami sa kamatayan para hindi kami mamatay. So ito po yung mga tao, no, na, alam nyo yun, gumagawa sila ng iba pang daan, humahanap sila ng iba pang daan. Kasi ayaw nila magpasakop sa Diyos. So ang ginagawa nila, yan, nakikipagkasundo sa kamatayan, which is nangyari din po ngayon, ang mga tao, dahil sa desires nila, ng kanilang mga laman, at mga pagiging makasarili nila, hindi nila alam nakikipag-covenant na sila sa demons. Kay Satan, si Satan nasa-serve nila. Kasi si Satan may hold sa kanila, yun yung pagiging ma-pride, yung greed nila, yung lahat ng pamumuhay nila sa kasalanan. Iyan po sabi at nakipagkasundo kami sa lugar ng mga patay para hindi kami madala roon. Kung kaya hindi kami mapapahamak kahit na dumating ang mga sakuna na parang baha dahil sa kami ay umaasang maliligtas sa pamamagitan ng aming pagsisinungaling at pandaraya. So ibig sabihin dito mga kapatid, na akala nila, ligtas na sila, akala nila sa ginagawa nilang yan, na sila nga po yung gumawa ng mga alam lang nila na mga ginagawa nilang ganyan, na mali, akala nila dun sila maliligtas. Ganyan po yung mga tao. Akala po kasi nila, sa ginagawa nila na pagmamarunong sa Diyos, umahanap sila ng ibang daan, ng ibang way. Which is alam naman po natin, ang Panginoong Hesus lamang ang way, the truth, and the life. Kasi ang mga tao, lagi sasabihin nila, baka naman may iba pang paraan. Kasi ayaw nga nilang magbago. Ayaw nilang itama sila. Ayaw nila yung nabibigyan sila ng mga pagtatama sa buhay. Diba? Ayaw nila kasi magbago kasi hindi pa sila handang tanggihan yung lahat ng kasarapan ng laman nila dito sa kasamaan ng mundo. Lahat ng offer ng mundong ito. Which is alam naman natin na galing kay Satan. Kaya sabi dito, kaya ito ang sinabi ng Panginoong Diyos, makinig kayo. Maglalagay ako ng batong pundasyon sa Zion. Ito ay foreshadowing of the Lord Jesus Christ. Remember, Isaiah po ito ha. Yan po ay sa Old Testament. Ang tinutukoy po dito ay foreshadowing, prophesying the Lord Jesus Christ. Yung matibay na batong pundasyon. Batong maaasahan, matibay at mahalaga. Ang mga sumasampalataya sa Kanya ay huwag maging padalos-dalos sa kanilang mga ginagawa. Ayan po yung Christ likeness eh. 'Di ba? Hindi ka agad-agad ng huhusga, hindi ka prejudger. Iniisip mo muna. 'Di ba? Kung tama ba yung kung nalakalulugod ba yan sa Diyos yung sasabihin mo sa iyong kapwa before mo gawin, self-control. Like nga sabi po kanina ni Sis Rem. Self-control. Ayun sabi, gagawin kong sukatan. Ito na po yun. Ito po, makinig po tayo dito. Sabi, gagawin kong sukatan ang katarungan at katuwiran. Ito po pala yung panukat niya. Katarungan at katuwiran na hindi po na ipapakita ng tao katulad ng mga Pariseo. Diba? Yan yung panukat ng Diyos eh. Na sa ginagawa mo sa kapwa mo, remember, hindi nga lang po ito patungkol sa paghahatol, kahit ano pong gagawin mo, sasabihin mo sa kapwa mo, ganun din yung ipapanukat sa'yo ng Diyos. Isusukat din sa'yo. Ayan yung panukat niya, righteous standard talaga. Katarungan, justice. Kasi He is justice God. Fair po siya. Siya ay pantay. Siya ay holy, kaya nga pinaparusahan niya yung gumagawa ng lawlessness o pamumuhay sa kasalanan. So, ipatatangay ko sa bagyo at baha ang kasinungalingan na inaasahan niyong makakapagligtas sa inyo. Magiging walang kabuluhan ng pakikipagkasundo nyo sa kamatayan at ang pakikipagkasundo nyo sa lugar ng mga patay sapagkat mapapahamak kayo kapag dumating na ang mga sakuna na parang baha.
Palagi itong darating sa inyo araw-araw sa umaga at sa gabi at tiyak na mapapahamak kayo. Matatakot kayo kapag naunawaan ninyo ang mensaheng ito. So, ibig sabihin mga kapatid, ito'y mensahe din po sa atin, no? Nakakatakot. Pag talagang binasa nyo po itong Isaiah 28, apakaganda po, basahin nyo ng buo. Nandyan po talaga itong related sa topic ni Brother Daniel ngayon regarding po sa panghusga or sa ginagawa mo ay siyang gagawin din sa'yo ng Diyos. 'Di ba? Remember, vengeance is in the Lord, not us. So tayo, ang role natin, love, forgiveness, mercy sa ating kapwa, humility, goodness, lahat yan. Yan yung role natin. Hindi natin role na tayo yung magbigay ng hatol. Hatol na sa tao. Hindi. Pinipresenta, hinahayag lamang natin yung salita sa kanila para yung salita yung mismong magtama sa kanila. 'Di ba? Hindi tayo lumalabas sa otoridad ng Panginoong Hesus. Dito lang tayo. At hindi ka po makakapagtama ng iyong kapwa kung ikay namumuhay pa rin sa kasalanan, kapatid. Kasi, remember, sabi nga po dito, pag sinukat yan ng Diyos sa'yo, para mo na rin hinusgahan yung sarili mo. 'Di ba? Kasi nandun ka din parehas din kayo. So, yung tanging makapaghahatid at makapagtatama lang ng kanyang kapwa ay yung namumuhay ng tuwid sa Diyos. Yung naipapakita na ipapamuhay na yung righteousness ng Panginoong Hesus. Yan po yun kasi pagka ikaw, alam mo na hindi sa sarili nating kakayahan to. Hindi sa righteousness natin, wala, basura yung natin, no. Hindi natin kayang ligtas ang ating sarili. Kaya nga po, ang sinisik natin ay kingdom of God and His righteousness. Panginoong Hesus, righteousness niya. Yun po yun. Hindi ka manghusga sa kapwa mo out of self-righteousness na itataas mo yung sarili mo. Hindi. Itataas mo ang Diyos ang kanyang salita para sila'y matama. Bibigyan mo sila ng solusyon. Hindi yung in-expose mo lang yung kailangang itama pero hindi mo naman binigay yung solusyon. 'Di ba? Hindi ka nakakatulong pag ganun. So sabi nga po dito, no? Ayan po yun. Katakot-takot po. Ito yung mensahe po ng Diyos Mensahe po sa ating lahat. Na dito nga po sa nabanggit natin sa Book of Daniel kanina, dito sa Isaiah mga kapatid, at maging dito sa Jeremiah. No? Dito tayo sa Jeremiah. Sabi po dito mga kapatid, Jeremiah 7:8-11. Pero tingnan nyo kung ano ang inyong ginagawa. Naniniwala kayo sa mga kasinungalingan na walang kabuluhan. Kayo ay nagnanakaw, pumapatay, nangangalunya, sumasaksi ng may kasinungalingan, naghahandog ng mga insenso kay Baal, at sumasamba sa ibang mga Diyos na hindi nyo nakikilala. Pagkatapos lumalapit at tumatayo kayo sa harap ko rito sa templo, kung saan pinararangalan ang pangalan ko. At sinasabi nyo, ligtas tayo rito. At pagkatapos, ginagawa na naman ninyo ang mga gawaing kasuklam-suklam or abominations nga po sa Panginoon. Bakit ano ang akala nyo sa templong ito na pinili ko para parangalan ako, taguan ng mga magnanakaw? Nakikita ko ang mga ginagawa sa templo. Ako ang Panginoon ang nagsasabi nito. Ibig sabihin mga kapatid, hindi nyo maluloko ang ating Diyos. Kahit itago nyo yan, kahit umawit kayo, mag-post kayo ng verses sa social media, kahit tumayo kayo sa pulpit, mangaral kayo ng salita ng Diyos. Diba? Kahit magmukha kayong matuwid sa ibang tao, pero yung patago nyong ginagawa, yung tunay nyong pamumuhay ay wala sa alignment ng will ng Diyos, walang kabuluhan. Yan nga po yung tinatawag na fake. Diba? Mga peke. Kala ba nila hindi nakikita ng Diyos yung ginagawa nila? Walang tunay na pagbabago sa buhay, walang mabuting bunga. Dito po papasok yun nandito sa chapter 7. Dito sa tinapik ni Brother Daniel na you will know them by their fruit, not on their gift. Kasi marami po ang pwede talagang gifted sa pagsasalita. Napakaano nga po, no? Hindi mo mahahalata sa pananalita. Gifted. Pero sa bunga, never pong magbubunga ng masama ang mabuting puno. Kung ang puno mo, kung saan ka nakaabay, at ang Panginoong Hesukristo, mabuti ang ibubunga niyan, kapatid. Makikita sa analita mo, sa pag-uugali mo, sa mga ginagawa mo, sa pamumuhay mo, ang wangis ng Panginoong Hesukristo. Maging dito, sa pagbibigay ng husga or pagtatama sa iyong kapwa. Righteous judgment ang sabi ng Panginoong Hesus sa kanyang mismong bibig. Diba? Dito sa New Testament. Righteous judgment. Ibig sabihin mga kapatid, dapat ikaw i-assess mo ng mabuti muna.
Diba? Hindi ikaw ang itataas mo dito na porket lumalakad ka na ng tuwid sa Diyos, salita niya ang ilatag mo. Kapatid, ayon po kasi sa salita, yan po ay kasalanan sa Diyos. Diba? Hayaan mo yung salita ang mag-ano sa kanila. Humusga sa kanila, hindi ikaw mismo. Mga kapatid, kailangan na po nating magbago kasi parating na po ang Panginoong Hesus. Diba? Yan po yun. Para yung nahatiran mo ng pagtatama, ng rebuke, ay mararamdaman nila yung pagmamahal ng Diyos. Hindi yung self-righteousness ng tao, nung mismong nagtama. Diba? Nakatulad nga po ng mga Pariseo. Hinusgahan lang pero hindi tinulungan, hindi kinaawaan. Unlike ginawa ng Panginoong Hesus, kinaawaan, pinatawad. At sinabi, hindi niya tinolerate, sabi nga po ni Sis Rem, hindi niya tinolerate yung kasalanan po na yung adultery, no, sabi nga doon, pinapatawad ka at huwag ka nang magkasala pa. So, ganyan po, no, mga kapatid. Yun lamang naman po ang hangad ng Panginoon, yung tunay na pagbabago, yung paglakad ng tuwid sa Kanya at hindi yung peke. Kasi hindi po natin maluloko ang Diyos. Nasabi nga po dito, no, kung sino pa yung sinasabing, ligtas tayo rito. Ay, once saved, always saved na eh. Diba? Ligtas na tayo. Diba sabi ng mga nangangaral, ligtas na tayo. Kasi nagrepent na tayo, nanalangin na tayo, tinatanggap natin siya sa ating buhay. Ligtas na tayo. Yan nga po yun, no? Doon po nagsisimula yung nagkaka-pride po yung mga tao. Na hindi na po lumalakad ng tama sa Diyos kasi akala nila ligtas na sila, bagamat ganito pa rin yung ginagawa nila. Sabi ng Diyos, sino ba yung niloloko nyo? Huwag tayong pakitang tao po, yes. Heart posture po ito, mga kapatid. Lagi nyo pong kakapain yung puso nyo sa lahat ng ginagawa nyo, pati sa ginagawa nyo para sa Panginoon, sa pagpo-post nyo, sa social media. Kapain nyo yung heart intention nyo, kapatid, kasi hindi yan pwede na nagpo-post kayo at nagpaparinig kayo sa inyong kapwa. Dahil kunwari, merong nakagalit ka doon, ay, magpo-post nga ako. Post ako ng Word of God. Mali yung heart posture mo. Diba? Kailangan tama para lamang for the sake of the Lord. Christ's sake ang mga ginagawa mo sa buhay mo. Hindi yan para lang magparinig ka sa iyong kapwa. Diba? Palaging puso po ang tinitingnan ng Panginoon. Sa lahat ng ginagawa, sinasabi, katulad nitong ginagawa mong judgment or righteous judgment. Dapat righteous, no? Katulad ng ginawa ng Panginoon, ito po, ay nabanggit niya din po. Ginawa niya yan sa, sa Mateo chapter 21:13. Yung flinip niya yung tables. Diba? Tinaob niya yung mga tables ng mga nagbebenta doon sa harap nga po ng bahay-sambahan, mga nagpapalitan ng pera doon. Diba? Kalapastanganan, binabastos nila yung templo ng Diyos. Na dapat, yung mga pumapasok doon, namumuhay ng may kabanalan, pero anong ginagawa? Sumusuway sa Diyos, ganito yung bunga nila, ganito yung patagong ginagawa nila. Diba? Hindi mo nga po talaga makikita nga sa yung kung kayo nagsisimba, yung kung ikaw ay, nangangaral or what, nagpo-post ng Bible verse, hindi mo din makikita eh. Ito talaga sa pinakabunga ng tao. Hindi po natin maluloko ang Diyos. Nakikita po yan yung mga patago po natin ginagawa. At lahat po yan accountable sa Judgment Day. Na dito po papasok yung sinasabi po dun sa topic ni Brother Daniel na sinasabi nila, hindi po, Panginoon, hindi po ba ako nag-prophesy gamit ang inyong pangalan? Hindi po ba ako nag-cast out ng demon sa pangalan nyo? Sasabihin ng Panginoon, depart from me for I never knew you, you worker of lawlessness. Ibig sabihin, ito po sila. Diba? Walang batbuting bunga. They honor me with their lips, but their heart is far from me. Walang spiritual transformation, walang pagbabago, walang mabuting bunga. Diba? Walang tunay na relasyon sa Diyos. Kasi kung may tunay kang relasyon sa Diyos, remember, pag nakikipag-fellowship ka, kung kanino ka nakikipag-fellowship, yun yung binubunga mo. So, kung wala kang relasyon sa Diyos, ang bunga mo sa kaaway. Diba? Kailangan may intimate relationship po tayo, mga kapatid. Kaya itong topic nga po ni Brother Daniel, lahat po ito connected eh. Yan na, diba, napapag-connect-connect, dun din po papasok na kung yung golden rule, na kung ano yung gusto mong gawin sa'yo, ay gawin mo din sa iyong kapwa. Kung gusto mo na kabutihan ang ma-receive mo, kabutihan din ang ibabalik mo sa kapwa mo. Yan po yun, no? Kahit kaaway mo, repay it with good. Kasi bahala na ang Diyos sa kanila. Hindi mo role ang gumanti. Hindi mo role ang magbigay ng consequence, diba? Diyos yan, sa Diyos yan, hayaan mo, ikaw, role mo, love, forgiveness, humility, goodness, mercy.
Yan yung rule natin, no? Magtanim, mag-share ng word of God. Kasi yan yung magko-convict sa kanila, yan yung magre-rebuke sa kanila. Yan yung magtatama sa kanila, mga kapatid, no? Yun po, babalik po tayo, no? Babalik nga po tayo sa topic ni Brother Daniel dito na bago mo punahin ang puwing o ang mali ng iyong kapwa, ay tama po yung sinabi ni Brother Daniel, i-assess mo po muna ang sarili mo. Unahin mo muna, i-assess sarili mo, Lord, namumuhay ba ako ng tama? Naka-abide ba ako sa will mo? Diba? Yan nga po dyan papasok yung magtanong ka sa Diyos, ask the Lord. And He will, bibigay niya sa'yo yung kasagutan. Diba? Pagka nakita mo yung sarili mo, dito nga po papasok na nakita natin na ang dami pala nating nagagawang kasalanan, na napakasama pala natin. Kung dito nga po sa Old Testament na ating mga nabasa, ay, di ba, pag sinukat po ng Diyos yung mga ginawa mo sa kapwa mo, ginawa mo sa buhay na ito sa lupa, ay ipapanukat din sa'yo, kaparusahan agad yung hatid ng old. Pero ito nga po yung good news, no? Pagdating po dito, ng ating Panginoong Hesukristo, dito nga po sa nababasa natin sa New Testament, meron na pong kapatawaran, may grace na po. 'Di ba? May grace na po, may awa na po. Natatanggapin nating libre kasi nga po wala po na nag-meet o wala pong umabot sa kaluwalhatian o standard ng Diyos. Lahat po tayo nagkasala. 'Di ba? Lahat po tayo nagkasala. Pero ang regalo po, ang libreng kaloob ng Panginoon, itong grace, itong kaligtasan, itong kapatawaran na kanyang pinag-alayan ng kanyang buhay, ng kanyang banal na dugo, na naglinis at nagbayad sa ating mga kasalanan, na libre nating tatanggapin eh. Libre na nga po, no? Kailangan na lang po natin siyang tanggapin, isik ang kanyang kaharian, at ipamuhay po, magpasako po tayo sa kanyang kalooban at salita, ipapamuhay natin siya. Hindi po pwede na binigay niya yung buhay niya sa'yo, tas ikaw hindi mo ibibigay yung buhay mo. Hindi ka niya malilinis eh. Mabuti ang Panginoon. Mapagpatawad niya, gracious siya, pero wag nating aabusuhin. Grace is not license to sin. Ang grace po ay tinatama tayo sa lahat ng kailangan nating itama. Yan po ang tunay na grace. Matanggihan natin yung ungodliness, uncleanliness, unholiness, unrighteousness sa ating buhay. Yan po yan mga kapatid, na doon nga din po papasok no yung seek, 'di ba? Ask, seek and knock. So, isik mo po yung kaharian ng Diyos. Yan nga po yung nabanggit kanina ni Brother Joe, no, dito sa comment section. Diyan po papasok 'yun. Talagang connect po lahat itong sana no sa Matthew 7 mga kapatid, na regarding po magkakakonekta po siya lahat. At yung hindi ko pa po pala na bahagi kanina no dito sa Isaiah is yung sa Amos din po, no, na topic na rin natin noon pa, yung Amos, yung nga po, yung pangatlong pangitain kay Amos, na ang Panginoon, nakahawak po siya ng panghulog o yung plumb line sa English po. Ibig sabihin po nung panghulog na yun is yung parang nga pong katulad dito sa Isaiah na basa natin, PC po. PC siya, tali, tapos sa baba, merong pabigat. Na ginagamit nga po yun ng mga mga sa construction para tingnan kung pantay yung pader. So, yun yung nakita ni Prophet Amos doon sa pangatlong pangitain na may hawak yung Panginoon na panghulog, na sinusukat nga po niya yung pader at sinusukat nga po niya yung bayang Israel. Kung talagang doon sa kanyang righteous standard, kung hindi po, kung sapat, diba? Kung tama, katulad ng ginawa nga po kay King Belshazzar, na nung sinukat siya, nagkulang. So, nung pangatlo nga pong yun, hindi na siya nagrelent nung wrath niya. Sa first and second pangitain kay Amos, nagrelent pa siya eh. Naawa siya. Pero sa pangatlo, nung sinukat niya na, hindi talaga na-meet. So, yun lang po yung pinaparealize sa atin ng Panginoon. Na tayo ay, lahat po tayo hindi umabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Tayo ay lahat nagkasala. Kaya sino po tayo na habang tayo nagpamumay sa kasalanan, manghuhusga tayo sa kapwa, hindi po pwede kasi hinuhusga natin na rin ang ating mga sarili. Kasi ipapanukat yun sa atin ng Diyos. Unahin natin na yun nga po, tanggapin siya, isik ang kanyang kaharian, at ang kanyang righteousness. Yun yung kailangan mo isik at kailangan mo ipamuhay, righteousness niya. Kasi siya lamang yung tanging matuwid, Diyos lamang po. So yun yung ibabalot niya sa'yo, yung spiritual nating damit, yung righteousness na ating ipamumuhay. Nang upang tayo na makasalanan ay maging righteousness of God. Kasi nga we come to the Lord as sinner. Pero pag nandito na nga po tayo sa kanyang kaharian, tayo ay transform niya po into the righteousness of God. Hindi tayo mananatiling sinner kasi we represent Him.
We are ambassadors of Christ. We are new creation. We are kingdom citizen. Ibig sabihin, hindi po natin pwedeng i-represent ang Panginoon na tayo nga po ay nagayag ng salita tapos tayo pa rin ay nananatiling makasalanan. Hindi po. Ang gusto niya po ay tayo mapabanal niya. Yun po yung tamang magrepresenta sa kanya. Yung tamang wangis niya. Hindi na po makasalanan kundi righteousness of God na po. Yan po yun mga kapatid. Hindi po righteous sa ating mga sarili, kundi righteousness niya yun na nakalukob na po sa atin na siya po nating pinapamuhay, siya po nating sinusunod. Para nga po sa gayon, yung righteousness ng Diyos, di ba, na ayon sa kanyang, ito nga po yung kalooban niya, sa kanyang salita, ay tama po nating maitatama yung ating kapwa. Praise God po. Praise God. Mga po may gusto pa pong mag-share, Sister Nika, Brother Anthony, Ate Angel, Nanay Ali. Ano lang po, ihabol ko lang po yung part ng yung mag-a-ascend na si Jesus. Yung mangingisda po sila, yung si Peter. Di ba po, even Jesus denied, even Peter denied Jesus 3 times. Di ba po, 3 beses siyang i-deny ni Peter si Jesus. Pero never siya kinondemn ng kanyang kapwa apostles. Di ba po? Kasi nga po, hindi po itinuro yun ng Panginoon sa kanila. Kasi ang tinuro sa kanila is pagmamahal, mercy. Di ba po? So, yun lang po. Praise God. Praise God. Mercy po talaga dapat. And love, compassion pa din kahit po nakagawa or kahit po nagkamali yung ating mga kapatid. Always give mercy and compassion and love pa rin sa kanila. Kasi doon naman po mag-i-start talaga yung tamang pagtatama po sa kanilang mga pagkakamali. Kahit din po sa bawat isa sa atin, di ba? Doon din po yung nag-uumpisa mga kapatid.